Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Ang araw ngayon ay Saturday, February 14. Ang sabi nila, araw daw ngayon ng mga puso. Ito ang ating tatalakayin ngayon mga kapatid. Sino po ba ang founder? Sino po ba ang author ng Valentine's Day? At ano ang mga ginagawa niya? Ang author, ang founder sa Valentine's Day ay isang pari na ang pangalan ay Father Valentino Haliasgo. Isang paring Espanyol. Tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, ako'y magtatanong sa inyo, sino ang founder, sino ang author ng Valentine's Day? Si Father Valentino Haliasgo, isang paring Espanyol. Ano po ba ang mga ginagawa ni Valentino Haliasgo? Gusto niya na sambahin ang mga turo nga kambing at ilagay ito sa kanyang paanan. Ang unang ginawa niya doon sa Espanya, kasuklam-suklam talaga. Kinuha niya yung bituka ng turo na kambing at nag-alay siya ng isang birhen na babae. Nag-alay ha? Ano ang inalay niya? Isang birhen na babae. Yung bituka na kinuha niya, yung bituka na kanding na turo, ay nahampas-hampas niya sa tiyan na birhen na babae. Hanggang ito ay namatay. Kasi gusto ni Father Valentino Haliasgo na ilagay itong kambing sa kanyang paanan. Tulad ng mga ginagawa nila ng mga rebulto, mga imahe na may dalang kasama na mga hayop, mga animals. Sino? Ito ha? Sino ang kasama ni San Pedro? Ay isang manok. Sino ang kasama ni San Isidro Labrador? Ay isang kalabaw. Si Concepcion, sino ang kasama niya? Ay isang ahas. Ang gusto ni Father Valentino Haliasgo na gawin din siyang santo at ilagay sa kanyang paanan yung turo na kambing. Aba, inggitiro pala itong pare na to. Ano, di ba? Kasi nauna yung si Labrador nauna, yung si San Pedro nauna na ang kasama ni San Pedro ay manok. Gusto niya gawin siyang santo at ilagay sa kanyang paanan yung turo na kambing. Yun po ang ginagawa ni Father Valentino Haliasgo. Grabe, no? Tandaan ninyo, kaibigan, kapatid, ang Valentine's Day
ang author, ang founder si Valentino Haliasgo. Nag-alay siya sa isang birhen na babae hanggang ito ay namatay. Yung mga gawain na yan, gawain po yan ni Lucifer. At tingnan mo, lumaganap ngayon sa buong mundo yung tinatawag na Valentine's Day. Araw daw ng mga puso. Tingnan mo ha, ano ang mga ginagawa sa mga tao ngayon? Kahit sila ay may asawa na, may pamilya na, may mga anak na, yung lalaki ay naghahanap ng edit niya ngayong gabi. Hindi, yun namang asawa niyang babae ay naghahanap din na ma-edit niya ngayong gabi sapagkat daw ngayon ay araw ng mga puso. Yung mga anak mo, hindi mo ba mahal yan? Yung po bang asawa mo, hindi po ba mahal mo yan? Pinakasalan mo yan eh. Bakit humahanap ka pa ng iba? Ang sagot nila ay ito, araw kasi ng mga puso, Valentine's Day kasi. Kasalanan din yan. Kaibigan, kapatid, kahit anong relihiyon ngayon ay nagsiselebrate sila sa tinatawag na Valentine's Day. Halos yung Iglesia ni Cristo ganun din, yung mga Katoliko lalo na. Yung mga born again ganun din. Yung Baptist ganun din. Yung mga Pentecostal na yan, ganun din ang mga ginagawa nila. May mga pastor din na nakulong dahil ang kanyang asawa ay nandoon sa abroad. Ginahasa niya yung kanyang anak, 7 years old pa. Anong sabi niya? Valentine's Day kasi wala dito ang aking asawa. Di ba kasalanan? Malubhang kasalanan, kasuklam-suklam sa harap ng ating amang Diyos. Naglingo-lingo siyang ilo. Yung pang nandito ngayon, nang lingo-lingo. Ang sabi nila, tama ang sinasabi ko. Ako lang ang nagtuturo sa itong ganitong mga pagtuturo sapagkat ito ay utos sa akin na ituturo ko at ihahayag ko ang kautusan sa ating amang Diyos. Yung po bang pagpatay na ginawa ni Father Valentino Haliasgo, nagpatay siya sa isang babaeng birhen. Tama po ba yun? Pakisagot nga. Pinatay niya yung turong kambing, kinuha niyang bituka at hinampas niya doon sa babaeng birhen na inalay niya hanggang ito ay namatay. Sino ang natuwa? Ang amang Diyos ba? Hindi po. Ang natutuwa, ang diablo na yan, ang demonyo na yan, ang siyang natutuwa. May asawa ka, may pamilya ka, may mga anak ka, humanap ka pa ng ka-Valentine's Day mo? Hanggang iniwan mo yung mga anak mo dahil sa mga Valentino na yan. Alam po ba ninyo kung ano ang mahinatnan sa mga taong gumagawa nito? Susunugin at sulusunugin kayong lahat ng mga gumagawa nito. Ito ang katotohanan. Ito ang sabi ng amang Diyos. Naku po, malaking kasalanan
ang mga ginagawa nila. Ngayon, tingnan ninyo, kung hindi ba totoo ang mga sinasabi ko, ang lahat ng mga hotel ngayon, punong-puno ng tao. Ang mga lahat ng mga lodging house ngayon, puno-puno ng tao. Gumagawa sila ng mga kasuklam-suklam na kasalanan. Yun po ang totoo. At alam niyo po ba, isang taon pinag-iipunan nila para makapundo lamang sila ng malaking pira. Ang mga bulaklak ngayon, aabot ng, ang isang bandula, aabot ng 5,000 pesos. Ang pinakamura, 500 to 2,000 pesos. Ang mga bulaklak. Para lamang maakit nila yung kabalintina nila, yung kabalintino nila. Kumusta ang kanilang mga pagsamba? Wala po. Ito ay totoo. Kayong lahat na mga gumagawa nito ay susunugin kayong lahat sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. May mga tao pa, kahit hindi Valentino, kahit hindi Valentine's Day, gumagawa rin, patuloy na gumagawa ng mga kasalanan. Ngayon, kaibigan, kapatid, tandaan ninyo, ang Iglesia ni Cristo ngayon, naghahanda din sila. Ano ang pinaghahanda nila? Para sa Valentine's Day na ito. Alam po ba ninyo, mga kaibigan, mga kapatid, hindi totoo yung Iglesia ni Cristo na yan. Bakit? Tingnan ninyo ang kanilang license. Ano ang nakalagay ng kanyang license sa pagparehistro nila? Ay business license corporation nila. Corporation na. Ginagamit lamang nila ang Biblia para lukuhin ang mga tao. Kahit alam na nila at hindi din nila pinaalam sa mga tao, sa mga membro, na ang Biblia ay hindi na po ipagagamit. Yan po ay nakasulat noong una pa. Noong ipagamit pa po ang Bible, ang Biblia. Ano ang sabi ng Amang Diyos kay Daniel? Ito kasi si Daniel, isa itong propeta. Dahil sa matindi niyang paniniwala sa ating Amang Diyos, hindi siya sumunod na sambahin ang mga imahe, sambahin ang mga rebulto. At ano ang ginawa ng hari? Hinulog siya doon sa yungib ng mga mababangis na leon. Gusto kasi sa hari na ipapatay ang hindi maniwala sa mga rebulto, mga imahe. At ano ang nangyari kay Daniel? Ang nangyari kay Daniel, ang mga mababangis na leon ay lumuluhod sa kanya. Akala ng hari ay patay na si Daniel. Pagdating ng 3 araw, binuksan sa hari ang yungib. At ano ang nakita ng hari? Si Daniel ay nakatayo at kasama ang mga mababangis na leon. Kaibigan, kapatid,
kapag maniniwala ka sa utos ng ating Amang Diyos, hindi kanya pababayaan. Kahit anong sakuna, kahit anong mga ginagawa ni Lucifer, ikaw po ay makapanindigan. Hahawakan ka ng ating Diyos. Tulad sa akin, ang sabi niya sa akin, huwag kang matakot kasi bagyo kasi nung nakaraang linggo, yung bagyong Basyang ba yun? Di ba? May bagyong Basyang. Birnis yun eh. Ang sabi ko, Ama, paano? Kasi yung kasing Birnis, yun po ang araw ng mga paghahanda. Ihanda po natin ang ating mga damit, ang ating sarili, para pagdating ng araw ng Sabado, tayo po ay makapunta dito sa bahay-sambahan. At ano ang sabi ng Amang Diyos sa akin? Huwag kang matakot. Sasamahan ko ikaw at itataas ko ikaw ng aking kamay, ng aking kanang kamay sa katuwiran. At nagugulat ako noong Sabado. Bumaha ang tandag, bumaha ang butuan, bumaha ang mainit, bumaha ang mga karatig bayan. Pero dito, sa lugar na ito, ay napakainit. Yun po ang sabi ng Amang Diyos. Kapag ikaw ay palaging nananalangin, gagabayan ka niya. Iingatan ka niya. Ngayon, tandaan ninyo, kayong mga nagsisunod ng Valentine's Day na yan, ay sinunod ninyo ang utos ni Lucifer. Grabe, no? May mga mag-aasawa nagkakahiwalay dahil sa Valentine's Day na ito. Iniwanan nila ang kanilang mga anak, iniwanan nila ang kanyang sariling pamilya at sumasama sa iba. Kasi ang kaisipan nila, dinidiktahan ni Lucifer. Kaibigan, kapatid, noong nakaraang Sabado, di ba nagsabi ako sa inyo? Lumitaw na ang serpente na may 7 ang ulo. Nasa Babylonia. Ano po ba ang kalagayan sa serpente na yan? Babae na nakipagtalik sa kapwa babae at lalaki nakipagtalik sa kapwa lalaki. Ano po bang ibig sabihin yan, kaibigan, kapatid? Ito, yung mga bakla, dumadami ngayon. Yung mga tumboy, dumadami ngayon. Pero iba itong 7 ang ulo na yan. Dito, makita mo ang kanyang didi, babae. Makita mo ang kanyang paa, lalaki. Pero magugulat ka, 7 ang ulo niya. Serpente nga eh. Kaibigan, kapatid, tandaan ninyo ito. Kapag magpakita sa akin ang serpente na yan, ay hihambalos ko yan sa lupa. Kasi narito na ang sabi ng propeta na si Daniel. Ano ang sabi ni Daniel? Nakita ko doon na ang dagat ay hinahambalos sa 4 na malalakas na hangin. Daniel 5:6. Na siyang ang
Ikaapat, may mga mahait na mga ngipin tulad ng isang tabak. Kayong lahat na hindi sumunod sa akin, kayong lahat na mga gumagawa ng mga kasalanan na yan, yung mga kasuklam-suklam na yan, darating ang araw na kayo ay wawasakin. Kayong mga bukid, yung ang ibig sabihin, kahit sinong mga pastor kahit yun si Eli Soriano, nabasa niya yan, natotoo, na darating ang apat na malalakas na hangin na siyang sisirain niya ang bundok, ang bukid. Ano po ba ang ibig sabihin ng bundok, bukid? Yung mga malalaking mga reliyon. Wawasakin niya. Anong sabi ni Eli Soriano? Aba, talagang mayroon. Darating talaga iyon. Iyon ang sabi nila. Darating. Ngayon nandito na. Ito ang tinatawag na The Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Ano po ba ang ibig sabihin? Marami kasing nagtatanong. May mga taong nagtatanong, kahit hindi ko sila nakita ay aking naririnig sila. Bakit po ba hindi Trinity? Kasi ang ibig sabihin ng Trinity, Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun po ang ibig sabihin ng Trinity. Bakit po daw ay Holy Quadrilogy ang tawag na ito? Ang hindi nila alam, ito ipapaliwanag ko sa inyo ito ng mabuti. The Holy Quadrilogy. Bakit quadro? Ito. Ang una ay si Jehovah. Ang sunod ay si Jireh. Tika. Isa-isahin natin ito. Ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Bilang tao ikaw ay kumakain. Ano ba, di ba? Kasi nanalangin ka. Ang sabi mo, Amang Diyos, bigyan mo po ako ng mga biyaya, mga pagkain nagmumula sa iyo. Binigyan ka. Ang tawag sa nagbigay ay Jireh. Ang ibig sabihin ng Jireh ay provider. Isa-isahin ko Ano ang tawag sa ibig sabihin ng Jireh is provider. Ngayon, naka-provide ka, di ba? Nakakain ka, di ba? Sa unang panahon, wala pa ang Kristo. Isa-isahin ko to sa inyo para iintindihan nyo ng maigi. Ito. Bilang tao ikaw ay naka-provide na, nandyan ang pagkain mo, simpre magkakasakit ka. Kasi kumakain ka at umiinom ka. Ano ba, di ba? Di ba totoo? Ngayon, kung ikaw ay nagkakasakit, ikaw ay nananalangin. Ano ang iyong panalangin? Amang Diyos, nagkakasakit po ako, tulungan po ninyo ako. Tandaan nyo, on the time wala pa ang Panginoong Hesukristo, ay darating ang isang anghel na siyang manggagamot sa espiritu sa buong daigdig. Sinong pangalan ng anghel na yan? Ay si Jason. Sinong pangalan sa anghel na yan? Si Jason. Ito ay totoo hanggang isinilang, hanggang dumating ang Panginoong Hesukristo. Kasi ang may bala kasi ito
dahil po sa matinding kasalanan na ginawa ng tao, ay iniwanan na ng ating amang Diyos ang tao. Ngayon, nagpadala siya ng kanyang iisang anak para maging tagapamagitan. Sinong pangalan? Si Jesus Christ, Yeso Kristo. Ang pangalan sa iisang anak na pinadala ng ating amang Diyos. Yun po, nakumplito ang the Holy Quadrilogy. Bakit? Apat? Alam niyo mga kabataan, mga anak, ano ang pangalan sa Holy Quadrilogy? Ano ang ibig sabihin? Ay Jehovah, Jireh, Jason, Jesus Christ. Ay ito, ay hula ni propetang si Daniel. Maliban kay Daniel, sino pa po ang propeta na nagsasabi na nakita ko doon sa malayo na may isang tao na tatayo at titindig at siya, sabi ito ni propetang si Isaias, siya ay magtuturo sa mga salita ng ating amang Diyos. Hula din yan. Ang ibig sabihin, itong lahat na ito na mga hula ay natupad at naitayo itong the Holy Quadrilogy Religion Incorporated. Mga kaibigan, mga kapatid, kayong nasa malayo, paki-share para marami pa ang mga tao na makarinig kung anong ibig sabihin ng 14 Saturday karon February 14 karon, di ba Saturday? Araw daw ng mga puso, kasinungalingan yan. Iyan po ay utos ni Lucifer. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo po'y manalangin.